bottle. Hinawakan niya ang ilalim ng bote. Pagkatapos ay ipapahid ito sa bato. Init ang plastic bottle. Gamitin ang bibig ng bote. At idinikit ang ilalim ng tinadtad na bote ng salamin. Pagkatapos ay pinutol muli ang plastic na bote at tinalian ng goma. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa paglikha ng mga salaming panglangoy na gawa sa kamay. Agad na sumisid ang lalaki sa dagat. Habang nakatitig sa malinaw na maulap na kalangitan. Matagal na siyang nanirahan sa isang desyerto na isla. Salamat sa swimming goggles. Sa wakas ay nakahuli na siya ng isda at nakakain sa abot ng kanyang makakaya. Pero hindi pa rin siya masaya kahit busog na siya. Dahil ngayon ay may kasamang ibang lalaki ang kanyang asawa. Hindi man lang itinago ni Sophie nang makita niya ito. Dahil dito, si Walter ay lihim na gumawa ng desisyon. Planong maghayganti sa mga walang hiyang lalaki at babae na ito. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng pagkakataon. Nang araw na iyon ay nangisda si Walter. Bigla siyang nakakita ng lumubog na bangka. Kahit na may malaking butas sa ilalim ng bangka, binaliktad pa rin ito ni Walter. Pagkatapos ay hilahin ang lubad pataas. Gusto niyang hilahin ang bangka pabalik sa pampang. Gayunpaman, ang paglubog ng bangka ay hindi gaanong magaan. Bukod dito, ang pagiging nasa ilalim ng karagatan ay nagiging imposible para sa mga tao na huminga. Ang bawat hakbang na ginawa ni Walter ay nangangailangan ng maraming pagsisikap. Pero ayaw pa rin niyang sumuko. Kahit na naubusan ng oxygen. Lumalangoy lang ito sa ibabaw. Huminga ng ilang malalim. Pagkatapos ay bumalik sa seabed. Ipagpatuloy ang paghila ng bangka. Paulit-ulit. Sa wakas ay hinayla ni Walter ang bangka sa pampang. Nakita ito ni Sophie at Liam at nagmadaling tumulong. Pero pinigilan sila ni Walter. Kahit pagod na pagod si Walter. Hindi niya hahayaang hawakan ng 2 taong ito ang barko niya. Sa susunod na umaga, gumagamit si Walter ng iba't ibang uri ng kahoy upang magtagpi ng mga butas sa ilalim ng bangka. Balak niyang sumakay ng bangka para lisanin ang isla. Without knowing may 2 tao doon na nakatingin din sa maliit na bangka. Hintayin si Walter na mangisda sa dagat. Nakakita ng pagkakataon ng 2 tao at agad na tumalon sa bangka. Kinuha nila lahat ng gamit ni Walter. Pagkatapos ay sinubukang hilahin ang bangka sa dagat. At sa sandaling ito, lumabas si Walter para malaman. Itinaya niya ang kanyang buhay upang lumangoy sa pampang. Pagkatapos ay hinawakan niya ang sibat at sumugod sa 2 tao. Ngunit ang distansya ay masyadong malayo. Maghintay hanggang dumating siya. Sumakay ang 2 tao sa isang bangka patungo sa gitna ng dagat. Pinapanood lang sila ni Walter. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagbago ang orihinal na galit na ekspresyon ni Walter. Bigla siyang ngumiti, tapos umupo sa dalampasigan at mahinahong uminom ng gatas. Pinapanood silang 2 na inaanod sa gitna ng karagatan na parang nanonood ng isang dula. Noon lang napagtanto ni Sophie na may mali. May magkakagusto ba sa kanyang asawa na palaging naghihinala sa kanya ay aalis na lang sa bangka? Tulad ng inaasahan, nagsimulang mabaigo ang barko. Hindi pala inayos ni Walter ang butas ng bangka. Sinadya niya itong patayin silang 2. Tinakpan ni Sophie ang butas gamit ang carpet. Ngunit ito ay walang kabuluhan. Masyadong mabilis ang paglabas ng tubig. Sa ilang minuto lang, lumubog ang bangka sa dagat. Ang 2 tao ay maaaring ipagsapalaran lamang ang kanilang buhay upang lumangoy sa pampang. Pagkatapos ng mahabang panahon lumangoy pabalik sa dalampasigan. Wala pa ring balak na pakawalan sila ni Walter. Ngayong tapos na si Liam. Isa itong magandang pagkakataon para umatake si Walter. Kahit na laging pinipigilan siya ng asawa ni Walter. Hindi pa rin tumitigil si Walter. Nakita ni Liam na hindi maganda ang sitwasyon. Tumalikod at naghanda para tumakas. Ngunit sinaksak pa rin siya ng sibat ng paghihiganti ni Walter. Nang makita ang kanyang kalaban na nahulog sa tubig. Agad namang lumapit si Walter para ipagpatuloy ang ilang suntok. Ngunit kinuha ni Liam ang bato at hinampes ito ng malakas sa mukha. Mula sa simula, hindi talaga sila magkasundo ni Walter. Gumagawa si Walter ng sarili niyang mga kalasag at armas. Gusto niyang patayin si Liam dito. Si Liam ay malubhang nasugatan at makakatakas lamang kasama si Sophie. Ngunit sa oras na ito ay tuluyan nang nawala sa isip si Walter. Walang choice ang 2 kundi magtago sa puno. Nakiusap si Sophie sa kanyang asawa na huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali. Ngunit nagpasya pa rin si Walter na patayin siya. Gumagamit ito ng kutsilyo para saksakin malakas si Liam. Para pigilan ang iyong kalaban na manatiling defensive. Kahit aksidenteng nahulog siya sa puno. Pinatay niya si Liam on the spot. Walang natira. Bumalik si Sophie sa cabin ng kanyang asawa. Akala niya tuluyan na siyang maiipit sa desyerto na islang ito. Sa hindi inaasahan, ilang sandali pa ay may dumaan na grupo ng mga manloloko at natagpuan ang lugar na ito. Nagising ang asawa ni Walter matapos makarinig ng ingay. Iniisip na asawa niya yon. Nang makita niya ang isang estranghero na dumarating na hindi niya asawa. Agad siyang tumayo. Dumating na rin ang mahabang paghihintay. Pagbalik niya sa bangkang pang-isda, sarap niyang kinain ang pagkain. Hindi man lang niya nakita noon. Ngunit ngayon ito ay naging isang mahalagang delicacy. Nakita kung gaano kalungkot si Sophie.
Nagdala ng kumot ang mabait na mangingisda. Hindi niya alam yon sa likod ng malaanghel nitong mukha. May napakatigas na puso. At ngayon, lumabas din si Walter na nasa dagat. Nakita ang kanyang asawa sa isang bangkang pang-isda. Tuwang-tuwa siya. Akala niya pupunta ang asawa niya para sunduin siya. Kaya kumaway siya kay Sophie. Ngunit hindi nag-react si Sophie sa mga oras na ito. Sa halip ay kinakabahan siyang tumingin sa cabin. Natatakot na malaman ng pamilyang mangingisda kung nasaan ang kanyang asawa. Pinapanood ang barko na papalayo. Napagtanto ni Walter na walang intensyon ang kanyang asawa na kunin siya. Ngunit higit pa riyan ang kalupitan ni Sophie. Inalis din niya ang lighter na pinagkakatiwalaan ni Walter para mabuhay. Ngayon ay ganap na natulala